Sino nga ba si Nicolas Torre III? Isa ang kanyang pangalan sa mga pinag-uusapan ngayon sa social media, lalo na sa mga balita. Si Major General Nicolas Torre III kasi ang pulis na namuno sa paghuli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11, 2025 sa bisa ng warrant of arrest na inihain ng International Criminal Court o ICC. Dahil sa mga ginawa ni Torre, siya ay binansagang the most hated man in the Philippines. Ngunit sino nga ba ang magiting na pulis na ito? Birthday ni General Torre noong mismong araw na inaresto niya ang dating Pangulo. Ipinanganak siya noong March 11, 1970 sa Hulu-Sulu. Sa ngayon, si General Torre ang Director ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Na-promote siya sa mataas na posisyong ito simula lamang noong September 2024. Ngunit bago niya naabot ang pagiging CIDG Director, ay mahaba-haba na rin ang itinakbo ng karera niya sa pulisya. Nagtapos siya sa Philippine National Police PNP Academy noong 1993. Matapos nito ay naging Provincial Director siya ng Samar Provincial Police Office hanggang sa simula ng 2019. Noong January 2019, inilipat naman si General Torre sa National Capital Region Police Office o NCRPO bilang Regional Director for Operations. Noong August 2022 naman, naging Director ng Quezon City Police District o QCPD si General Torre. Inula naman ang kritisismo si Torre dahil sa isang road rage issue noong namumuno siya sa QCPD. Tila kinampihan kasi niya ang isang retiradong pulis na nanuntok ng baril sa isang siklista. Kung matatandaan na noong August 23, 2023, nag-viral ang video ng insidente kung saan makikita si Wilfredo Gonzales, isang retired PNP officer at isang bicycle rider sa Welcome Rotonda, Quezon City. May hawak na baril si Wilfredo at umakmang babarilin ang nakaalitang motorista. Pinalo rin niya ito sa ulo. Matapos ang viral incident na nagpagalit sa mga nakapanood, ay nagpa-press con si General Torre sa Camp Karingal para pagpaliwanagin si Wilfredo. Sa nasabing press con, umapila ang police chief sa publiko na bigyan ng compassion ang retiradong pulis. Hindi nagustuhan ng publiko ang pa-press con ni General Torre at dahil dito ay napilitan siyang mag-resign mula sa QCPD. Matapos ang kanyang resignation ay inilipat siya sa Communications and Electronic Service o CES ng PNP bilang Director. Noong June 2024, lumipat si General Torre sa Police Regional Office sa Davao Region para maging Acting Regional Director nito. Dito nga ay binigay sa kanya ang pinakamahirap ng trabaho, ang paghuli sa religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy na noon ay may warrant of arrest dahil sa kasong sexual misconduct. Noong August 24, 2024, pinamunuan ni General Torre ang pag-aresto kay Kibuloy na nagtatago sa isang 30 hektaryang compound na malapit sa Davao International Airport. Kasama ni General Torre ang humigit kumulang na 2,000 na mga pulis mula sa Regions 11, 12 at Region 13 ng PNP. Naging marahas umano ang police operation dahil na rin sa pagpoprotesta at pagmamatigas sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC, ang religious group ni Kibuloy. May isang KOJC member na namatay dahil sa atake sa puso. May mga nasaktan din dahil sa tear gas. Dahil umano sa karahasang ito, ay pinigilan ni ex-President Duterte na kaibigan rin ni Kibuloy ang paghanap sa inakusahang pastor. At sa kabila nito, nagtagumpay pa rin si General Torre sa paghahanap sa nagtatagong religious leader. Noong September 8 ay inanunsyo na ng PNP na nahuli na si Kibuloy at dinala sa Camp Crame sa Quezon City. Noong inaresto ni General Torre si Kibuloy ay nakatanggap siya at ang kanyang pamilya ng mga death threat. Dahil dito, nagbigay siya ng babala, nagkakasuhan ng mga nagbigay ng pananakot at ngayong inaresto naman niya si Duterte ay tumaas palalo ang mga banta sa kanyang buhay. Ngunit sa ngayon ay itinuturing niya na lamang itong kasama sa kanyang trabaho. Ano bang reaksyon niyo dito sa ating video tungkol sa pagkatao ni General Torre? I-comment lang yung reaksyon at huwag kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel, The Showbiz Caster. Maraming salamat po.